Hello again mga bossing. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo. Video to is pag-uusapan natin ng mga early signs na magbibetray si Big Smoke bago yung The Green Saber mission. Sa mga hindi nakakaalam pare, si Big Smoke na karakter dito sa GTA San Andreas is nagbetray siya kay CJ at saka Sweet. Tsaka na natin pag-uusapan kung bakit siya nagbetray. Ang pag-uusapan natin ngayon pare is yung mga hints. Yung mga hints na yan pare is yung magbibigay ng idea sa atin na magbibetray siya later on the game. Ang pinakahunang hint natin is nasa very first mission. Kung makikita yung cutscene, di ba nakauwi si CJ, tapos inaalala niya lahat ng mga memories nila ni Brian and yung memories nila ng ina niya. Pagkatapos noon, di ba, pumasok sa eksena si Big Smoke, tapos you pick the wrong house fool, sabi niya, di ba? Tapos yon, eventually na-recognize niya rin na si CJ yon, tapos pupunta sila sa funeral. Ngayon, pagpunta nila sa funeral, makikita kayong hint dyan na kung saan yung baseball bat ni Big Smoke is nabasag niya yung picture frame ng nanay ni CJ. Parang pa-zoom in na yan, pa-zoom in na eksena. So para sa akin isa rin tong hint kasi merong kinalaman actually si Big Smoke sa pagkamatay ng nanay ni CJ. Although hindi siya intentional, pero meron pa rin siyang kinalaman. Next pare, pagkatapos ng funeral, di ba nakabike kayo? Kung napansin nyo yung mga balas na nagpo-perform ng drive-by sa inyo, si Big Smoke ay hindi nila binabarel. Ikaw lang yung kinukuha nila, ikaw lang yung gusto nilang patayin doon. Pero sige, consider natin na ikaw yung target ng game na baril-barilin doon kasi gusto ka nilang pahirapan. Pero kapag nasa ibang mission tayo pare, si Sweet tsaka Ryder is binabaril naman sila ng mga balas, di ba? So dun sa story na yun, bakit si Big Smoke hindi? Next na mission hint natin is yung mission na drive-thru. Dito sa drive-thru pare, dito yung famous na order ni Big Smoke na napakadami. Bali bago mangyari yan, si CJ is gusto niyang pag-usapan yung pagkapalit ng nanay nila. Pero itong si Big Smoke is iniiba niya lagi yung usapan. As in pag binibring up niya yung usapan na yon, yung about sa pagkamatay ng nanay niya, si Big Smoke ay laging pupunta sa eksena tapos niwawala niya yung usapan nila. Hey, sorry bro. You know I gotta know about mom. I know CJ, I know. I'm just trying not to think about it, so. I mean, I didn't know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat. Di ba parang nakakapagtaka na rin pag ganun? Isa pa is pagkatapos nila mag-order, di ba nag-drive-by sila? Like nag-perform yung balas ng drive-by sa kanila tapos gusto nilang bumawi. Ngayon, si Sweet tsaka Ryder is bumabaril sila tapos itong si CJ nagda-drive. Pero si Big Smoke hindi siya bumabaril. Ang ginagawa niya is kumakain lang siya sa backseat at tsaka ang dami niyang rason kung bakit hindi siya bumabaril. Galing nga ni Rockstar dito kasi yung ginawa ni Big Smoke hindi mo iisipin na parang meron siya kakuntsaba sa balas. Iisipin mo is part ng personality niya yun kasi mataba siya tapos mahilig siyang kumain. Ang next na hint ulit natin is nag-move out siya sa Grove Street. Para isipin mo ikaw yung vice-presidente ng gang. Kapag namatay si Sweet, siya ang magte-take over ng Grove. Tapos ang gagawin niya is lilipat siya ng bahay tapos mag-move pa siya dun sa territory ng ibang gang. Idagdag mo pa dyan yung Crash Police Unit na laging pumupunta sa bahay niya. Kung hindi nyo alam yung mga Crash Police Unit, siya yung mga corrupt na officers dito sa Los Santos. Bali sa mission na Running Dog tsaka Rockside of Trucks, dun nakita ni CJ na ilang beses pumunta yung Crash Police Unit sa bahay niya. Tapos kapag tinatanong siya about dito, iniiba niya yung usapan, like ang dami niyang rason na kunwari parang nagtatanong lang daw ganon tapos nagpe-pretend pa siya na ayaw niya yung mga Crash Police Unit. Siguro si CJ pinaniwalaan niya na ito kasi si CJ mismo is meron siyang issue about dun sa Crash Police Units kasi pinagbintangan siya ng pagpatay kay Officer Pendleberry. Kung wala kayong idea tungkol dun sa pagbibintang, i-click niyo yung previous video ko, in-explain ko dun lahat and in-explain ko dun yung mga Crash Police Units and kung bakit pumalis si CJ sa Los Santos. Alam mo ba yung mission na Wrong Side of Tracks? Yung last na makikita mong pumupunta yung Crash Police Unit dun sa bahay ni Big Smoke. Pagkatapos mo yung pagkahirap-hirap na mission mo yun, di ba ihatid mo si Big Smoke? Then pagkahatid mo sa kanya, si Big Smoke is pinapaalis ka na agad. Ang hint ko dito is pinapaalis ka niya kasi ayaw niya nang makita ulit si CJ na kasama ni Big Smoke yung mga police officers ulit. Syempre dito magdududa na si CJ, di ba? And lastly, yung pinakamalaking hint na para sa akin is yung pagperso niya sa crack cocaine. Bali yung Grove Street kasi is completely against that. Si Sweet ay ayaw niya talagang magkaroon ng drugs dun sa gang niya. Kaya niya pinupurso yung crack cocaine kasi may pera dito. Alam niyo naman siguro 'di ba yung balas is yumaman dito kaya gusto niya rin mangyari yon. Pero si Sweet is gusto niya malinis yung neighborhood niya and walang involving ng drugs and anything like. Pero itong si Big Smoke talaga is pinupurso niya. Lagi nga silang nag-argue about dito Tsaka it all makes sense na kung bakit niya pinupurso yung crack cocaine kasi nung nag-betray siya sa Grove Street,
Siya na yung nagkontrol ng buong cocaine industry dun sa Los Santos. Tapos nakita nyo, diba, nung nagkita ulit sila ni CJ, ang laki ng factory ni Big Smoke at saka sikat na siya. Tapos ang dami niya ng pera. So yan lang yung mga hint na may bibigay ko sa inyo. Alam ko marami pang hint dyan na hindi ako nasabi. So kung may alam kayo, comment nyo down below and let me know. Kung umabot kayo sa part ng video na to, ibig sabihin is na-enjoy nyo yung video na ginagawa ko. So ang gawin nyo pare, mag-subscribe kayo and marami pa kayong tulad nito na videos na makikita.